panibagong araw, panibagong vlog. Dito po ako ngayon sa bus kasi dito lang po ako makapag-vlog. Dito po sa inyong lahat, sa aking mga subscriber, sa viewers, sa mga subscriber dito na po sa lahat ng support ng aking channel. Thank you so much. So dito lang po ako makapag-vlog talaga kasi dito freedom po tayo, wala tayong doon sa shelter wala talaga, hindi ka talaga makano hanggang 10 ka lang, hanggang pag may kausap ka, sasabihin din sa'yo na maingay, kailangan hindi maingay kasi nga maraming mga tao, iba't ibang klaseng tao nandito. So ikukwento ko lang po sa inyo kung nagustuhan ko ba doon or na happy ba ako doon. So ang masasabi ko lang po sa inyo na malaki po ang ating adjustment doon sa shelter. Hindi naman po kagustuhan na mapunta po ako doon dahil nga nagbabayad naman din ako. Kung binigay lang po sa akin yung pera ko, kaya ko naman i-open sa hotel. Kaya lang, hindi po binigay sa akin ng pera. Okay? So, hindi po binigay sa akin ng pera. Kaya, wala pa. Kung mabuti nga, binigyan ako ni Kevin ng $100 na gift card na binigay daw yung sa kanya ng kanyang kaibigan ng Christmas. Hindi nagbigay. Hindi talaga niya tinawasan. Pero, tinago-tago ng bata. Tapos, binigay niya sa akin kasi kailangan ko. So, isang daan na tinitipid kong gamitin para sa pagkain. Okay? So ngayon guys, tatanungin niyo ako kung gusto ko ba doon sa shelter. Wala po akong choice kung isasabihin ko sa inyo is unang-una makapag-save po ako ng pera kasi libre lahat. Mula sa sabon, sa pagkain, basta ingatan mo lang sarili mo, hindi ka maging diabetes. Pagkain, kailangan mo sa katawan ay yung libre, may mouthwash, sabon, shampoo, lahat ng kailangan mo sa katawan meron. Kung gustuhin mong gamitin, pero ang kasanayan mong gagamitin yung tingnan po nyo guys, shelter man ako nakatira, pero hindi pa ako mukhang homeless. Okay? Kasi doon po sa shelter maraming restriction, pero ini-encourage ka na maligo araw-araw, encourage ka na maligo maraming mga damit doon na libre kasi maraming donation, pagkain doon, mga donation. Kaya lang problema guys, hindi ako makalagay ng pagkain sa refrigerator. So kunto ko lang itong buhay ko doon sa shelter. It's almost 2 weeks na. Nag-start po ako nang pumunta sa shelter ay January 13 hanggang ngayon. So ang sinabi sa akin nung January 19 na mayroon akong interview na pwede akong mag-stay ng 4 na buwan doon sa shelter. Yung 4 na buwan yun, kung hindi pa ako makakahanap ng aking matitirahan, ay magiging 8 buwan. Sasabihin ko lang daw na can I stay another 4 months to save money. Kasi ang focus ko talaga ngayon dyan guys, pagkakataon ko na makapag-save ng pera para magka-uwi na naman tayo ng Pilipinas, maka-save ako ng pera at makabila ako ng pocket money. So yan po yung focus ko dyan guys. So why pagkain wise, sobra pong killer po ang pagkain.
Sinabanggit ko na po kanina yan sa aking live na ang pagkain is very, very unhealthy. Very unhealthy food ang pagkain ko. Alam mo guys, ang kinakain ko lang ay kung may chicken, isang kalahating maliit na para lang malunok ang para malulunok ko lang yung yung kanin. Tinitingnan ko po yung pagkain kasi may sakit din po ko sa tiyan, may problema. Kaya ito na po yung story ko po na so, January 13 doon ako nag-umpisa. Doon ako natulog kasi may trabaho po ako dito. So January 13 nag-umpisa ko doon. So, 1 week po nung Martes. So magto 2 weeks na po ako ngayong Martes dyan. 2 weeks na po ako ng Martes. So lahat ng ginagamit ko guys ay provide ko mismo. Ang sabon, toothpaste, saka sabon, toothpaste, lotion, lahat-lahat provide ko po. Bumili ako ng cup para sa hot water, bumili din ako ng bowl para sa cereal na oatmeal. Lahat ng ginagamit ko, yung co-workers ko ba nagbigay po ng $20, binili ko po ng punda ng unan, binili ko ng towel para hindi ko ayaw ko pong gumamit. Alam ko na yung towel ay malinis gawa na may mga chemical yan eh. Kasi hindi nilalaba dyan. Hindi nilalaba yung mga towel at saka mga bedsheets dyan. Hindi nilalaba sa tapos may refrigerator para lang sa may mga sakit, may mga galing sa doktor na kailangan ka pero mag-ano din ako mag-ano din ako sa doktor kasi gusto kong magkaroon ng yogurt na wala na napupunto yung pagkakain ko ng yogurt araw-araw, napalitan ng oatmeal araw-araw. So yan po. So ang tangi kong dyan, guys kung homeless ka, huwag mo naman yung sarili mo na magiging homeless ka kasi sagana naman sa tubig, in-encourage ka ng lumabas. Huwag ka naman yung iba doon guys homeless ka lang nagiging mukhang homeless ka pa. Huwag mo naman sanang ganun. Hindi na sana ganun, di ba? Homeless ka na nga, tapos homeless ka pero nasa shelter ka, bahay din yun, di ba? Bahay din yun, kaya lang hindi mo kapamilya yung mga tao doon, kailangan mo lang mag-respeto. Tapos wag mo ang bawal po ang bawal po sa shelter na yun ay huwag kang makipag-usap sa mga lalaki, huwag kang lumapit sa kwarto ng mga lalaki, kang pupunta doon kasi may lagay na yun that men cannot be in the men's side, cannot go to men's side, women's, and women's cannot go to men's side. Pagkatapos po, pag 6:30 na ng gabi, kailangan either nasa labas ka kung hindi malamig or nasa bed ka nakatayo, naka-spring ka doon. Kung ihihihi ka na, pigilin mo yan kasi hindi ka pwedeng lumakad sa floor na wet kasi ira-ride up ka. Ayan guys, yan ang restriction doon. Kailangan gumising ka ng 5:30 ng umaga para ka nang kumain ng breakfast at saka kumain ka ng breakfast o magkape. Kasi pag 6 o'clock, wala ka nang maiinom kape, wala ka nang makakain na breakfast. Parang
sabihin natin, paunahan lang, di ba? Ako po hindi ako, ayaw ko, kasi mayroon po akong instant coffee at may oat milk po ako. So, ngayon guys, yan na yung rules doon ha. Ini-encourage kapag 10 o'clock. Pag 10 o'clock, patay na po ang ilaw. I-announce na, go to your bed, it's 10 o'clock. Sabihin na, client, stay in your bed now, it's 10 o'clock. It's counting time. So, binibilang yan gabi-gabi. Pag 10 o'clock, binibilang na yan gabi-gabi. Yan na po yung rules doon. Binibilang yan gabi-gabi yung mga natutulog doon. Yan na yung ano dyan. Tapos, sa paglilinis ng ng buong facilities, tulong-tulong, hindi lang isa. Kung yung magmamap ng floor dito sa side ng mga babae, isa. Iba din po yung magmamap ng living room, lalaki naman naka-assign doon. Iba din po yung maglilinis ng banyo. Mayroon naman din janitor sa umaga. So iba din yung maglilinis ng banyo ng lalaki. Tapos kung may mga donation o mag-volunteer, ano mo na, ikaw na mismo ang kasi pero parang yung donation natin may naka-assign sino yung magtutupi o mag-organize. Maraming donation guys. Marami nga, yung pala yung mga lalaking damit na sinasabi ng mga manager ng Old Navy na itina-transfer. Nandoon, naka-donate doon sa shelter. Mga 4X, 3X. Started ng extra large to 3X, to 4X. Yung mga plus size na hindi nabibinta, doon dinodonate sa shelter. May mga ang Old Navy po. So, yan po ang buhay ko sa shelter. Pagkain, maraming makain guys, araw-araw. Kailangan nandun kapag halimbawa kainan na. 2 microwave o 3 microwave sa mahigit 100 tao. Meron pa akong nakitang bagong adik ko. Nakakaawa din. Parang manglis talaga. Kasi natutulog doon maghapon doon sa isang silyang maliit na nakabaluktot. Talagang ano siya doon guys. Fit na fit siya doon sa isang silyang maliit nakabaluktot at nakataluktot ng tumo. Talagang itsurang manglis talaga ang itsura niya. Kaming mga Pilipino, 4 kami. Yung isa is nabira, yung isa friendly, hindi lang tumikipo. Tapos yung lalaki, meron 3 kaming babae at saka isang lalaki, Pilipina. Ang majority ko doon ay mga Latino. Ang majority na homeless. Latino, tapos mga itim. Mga African-American, madami. 45% African-American, 45% Latino, ang 10% yun na po yung iba-ibang lahi. Ibang lahi na yun. Pero, bawat nasa shelter, iba-iba ang pinto. May bakong bakit napunta sa shelter. Bakit? Nandudoon. May iba-ibang kwento guys. Katulad ko, hindi ko naman kagustuhan na pupunta doon. Dito guys, kasi pag matanda ka, pinuprotektahan ka. Mamatanda, bata, kahit anong klaseng tao ka, pinuprotektahan ka dito. Lalong-lalo na sa mga matanda. Kailangan nila ilagay sa may heat, saka may tubig at may heater. Yan ang isang dyan. Ngayon, nung guys, nung Merkulis ata yun, Martes.
No, Wibis. Wibis. Hindi, Martis eh. Hindi ko lang kung Martis, basta last week. Last week or this week. Na nagkaroon na ako ng interview na pabigyan ako ng 4 months dyan. Isin ko yan guys. Hindi ako mahihiya. Hindi ako mahihiya. Titingnan mo, hindi naman mukha umis mo. Palaging nakaayos. Palaging naliligo. Gugising ako ng maaga guys para lang maligo. So nagtambay na naman yung bus kasi na early kasi siya pumasok eh. Umano siya yung ahead siya sa time. So ngayon guys, yan ang kwento ko to sa buhay ko. Ang bawat tao doon may kwento. Meron na nga umalis, nakahanap na siya ng bahay. Ito naman sa ano ko po, matagal na po ako naghahanap talaga ng ng matitirahan. Pero wala talagang luck. Kasi yung income ko maliit nga lang. Maliit lang yung aking income. So, bawat kwento, ang kwento ko naman dito, ang hindi ko po nagustuhan, mag-isang taon na po dyan sa matanda. Paano ko nakilala yung matanda? Yung anak niya, manager sa Old Navy noon. Pangalawa, inalagaan ko yung asawa ng matanda hanggang sa namatay. Inalagaan ko yun. Siguro nang alaga ko dun, siguro mga 4-6 na buwan kong inalagaan yung matanda bago namatay. Tapos, ngayon, siyempre tinawagan ko yung anak. Tinanong ako kung mayroon ba akong matitirahan. Sabi ko, wala. Wala akong matitirahan. Inibita naman niya ako, bakit hindi ka pumunta dito sa bahay? Kasi kami lang dalawa ng mama. Ng mom ko, kami lang dalawa. Siyempre, pinasa yung phone doon sa nanay niya. Kaya ako napunta dyan. Pero ang umpisa talaga niyan, hindi yan sinasabi na ako ay magbabayad. Kasi sinasabi ko naman na nakahanap ako ng matitirahan. Doors closing. Ang sabi dyan, dumito ka hanggang sa makahanap ka ng matirahan. Okay? So dumito ka hanggang sa makahanap ka ng ng matirahan kasi hindi ka naman namin pinapaalis ng anak ko. Hindi ko nababanggitin yung pangalan. Sabi, tapos agree ako niyan. Siyempre, inopera nila ako ng matirahan. Ngayon guys, sinasabi ko, magbabayad ako. Okay? Magbabayad ako. Bigay ako ng 500. Sabi naman ng matanda, ng 500, 400 na lang. Kasi wala daw akong pera. So, 400. Okay? Noon, ngayon sabi ng anak niya, ay kailangan ko daw magbayad ng 650. So, 650 ginaya. Hindi ako nagbayad ng 650. Ang kinuha lang sa akin 500 kung sa matanda. Okay. Ngayon, then nag-away kami ng matanda tungkol sa aso. Sabi niya kasi ikaw man yung naglalakad kay Riz, ay 500 lang kukunin namin kasi pang-aluin mo yung 100. Sabi ko kasi hindi naman ako ngayon naglalakad, ibigay ko yung gusto niyo, 600 na. Bigyan ko ng 600 this month eh. Ngayon, kung anong mga nangyayari sa loob ng apartment, kahit
Kahit hindi ko alam sa akin pinagbibintang. Doon, unang pagbibintang niya ay kasi nandito, yung unang pagbibintang niya ay sa bathroom shower kasi naglag up, buhok raw. Sabi ko, paano naging buhok? Isang drainage lang yan, apartment yung tinirahan niyo. Isang drainage lang yan, tumawag ka na lang ng maintenance. Hindi ka naman magbabayad kasi ano yan sa maintenance, tawagan mo lang ng maintenance, ipaalam mo lang na naglag yung bathroom mo. Gagalit siya sa akin kasi marami daw akong alam. Sabi ko, nakataglalili ako ng apartment. Sa madaling salita, yun ang umpisa namin. Yun ang umpisa niyang aakis sa akin, pambibintang. Naglag na naman yung tapos naglag na naman yung banyo o yung sink. Tanggalin ko daw yung ngipin ko kasi kailangan kong linisin doon sa kitchen sink. Sabi ko, paano ko naman matatanggal ipin ko? Tunay yan. Hindi naman pustiso yan. Sabi yung ganyan. Hindi pustiso yan. Tapos ngayon, ano na yun? Ngayon naman, sa aso naman, hindi niya ako pinursinan. Tinitext niya ako. Okay? Text niya ako. Ngayon, kasagutan na naman kami niyan. Kasi yung aso, nagbabark. Gusto sa akin. Gusto ng aso ibaba, ayaw niya ibaba. Hindi nagtataw yung aso sa akin. Ako nakatalukbong, hindi ko ginagalaw. Sinasabi niya, you just neglecting the dog. You neglected the dog. Ano ko, paano ko ninineglect yung aso na sa iyo, hindi ko ginagalaw. Tapos nagkasagutan kami. Sabi ko, alam po yun. Kayo po may sabi sa akin, huwag po iilakad yung aso niyo. Hindi, sabi pala niya, pwede mo nang ilakad ngayon uli yung aso. Kasi sinabi niya sa akin, huwag ilakad, kaya hindi ko nang ilakad yung aso. Sabi niya, pwede mo na ngayon ilakad. Sabi ko, no? Sinabi po niyo sa akin na huwag kong ilakad yung aso. Sabi niya, pwede mo nang ilakad. Kasi pinapahinga lang kita dahil na nabuburn out ka na sa pagkakataon. Sabi ko, no? I'm not looking your dog anymore. You already told me and I don't want walking your dog. Kung gusto mo, babayaran ko yung magbabayad ako ng extra dahil hindi na ako nag-ano ng aso. Nagsagutan kami dyan. Sabi ko, alam po niyo, matagal na po akong hindi lang ako kumikibo sa pang-iinsulto po niyo sa akin, sa pang-iinsulto po niyo, pang-chichismis po niyo sa akin kahit saan na hindi ko naman kilala yung mga tao na pinagsabihan niyo. So, wala po akong ayaw ko na pong ilakad yung aso niyo. Doon nagagalit. Gagalit na naman. Pinapalagpas ko lang yun. Pagka December naman, hanggang yun. So, pagka November naman, mayroon na namang ibang siyang nakikita sa akin. So, nagkabangayan na naman kaming dalawa. Kasi hindi kasi yung kinakausap ng anak niya. Parang gusto ba niyang may kausap o ano. Pero mayroon na naman siyang nakikita sa akin. Kaya, sa madaling salita guys, kinikimpi-kimpi ko lang talaga. Sinabi ko na sa kanya, kung gusto niya akong palisin niyo po ako. Naalis po ako, kahit anong oras. Alis mo niyo po ako ngayon na. Ay, hindi ka namin papalisin. Alam mo kung bakit? Ikakat-off ko to at ipapart ko po ba. Kasi hindi pa tapos eh. Kasi ito yung umpisa eh.
siya. Nasabi niya, yung mayroon daw akong, ano daw ako sa, ate, nagkaraan na po yan, 32 years old na po yung anak ko. Nagkaraan na po yun, at saka yung tatay ni Brian, namatay na po, matagal nang namatay. So, tapos na po yung bakit pagbabalikan pa po natin yung ano, sabi niya na napag-usapan na. Sabi ko, ate, tapos na, na elite ko na, matagal na yun. So, ngayon guys, napagbintangan na naman. Tungkol naman ito sa grocery. Grocery na naman. Niyayaya niya ako ng grocery. Aabutan ko siya ng tag $100. Mas malaki yung akin kaysa kanya. Ito na yung nag-alitan na naman kami dito sa grocery naman sa Costco na niyaya niya ako. Doon siya nagagalit na naman siya sa akin. So, wala po akong magagawa. Ganyan ang trato ng matanda sa akin. Pero ang pagtitiis ko po hanggang doon. Touch yellow So, tape to open hanggang doors. dito na lang po ako. So, para sa akin naman mga subscriber, sa viewers, sa viewers, kay Tita Matindi, Mega Love sa tao. At sa lahat-lahat ng sumusuporta na ating channel, thank you so much sa aking mga members, super channel, Elisa, sponsor na si JC Pinarin, Mega Love sa tao. At sa muli po, sa hindi pa po nakasubscribe, please subscribe my channel. Hit the notification bell para ma-update kayo sa ating mga bagong upload. Thank you. Tatapusin po natin ito ngayon dito. Dito po hindi pa po natatapos ang bibintang ng matanda sa akin hanggang sa ito nang nangyayari, nakaalis na po. So, ito po, sasabihin ko sa inyo, iba part po natin kasi medyo mahaba na yun. So, yung ano guys, yung ano na naman, yung pupunta na naman kami daw sa ano. Talaga ako guys, nagmamatigas na ako. Ayaw ko na talaga sumama kung saan niya ako. Yayain niya ako ng kain. Hindi ako, nag-birthday siya. Hindi po ako, nagkunwari po ako na mayroon pa akong trabaho hanggang alas 5. Kasi ayaw ko na talaga sumama guys. Tapos, Christmas, niyaya niya ako ng dinner and lunch. Hindi rin po ako sumama. Thanksgiving, hindi ako sumama. New Year's, hindi na po ako sumama. Yung birthday ni Jenny, hindi. Yung birthday ng anak niya, hindi na po ako sumama. Kasi, ano na po guys, punong-puno na ako, nahihiya na ako sa sarili ko eh. At pinagpipilitan ko po yung sarili ko doon. So, yan po yung ano dyan. Yan po, yung ano po dyan. So, punong-puno na po ako. Hindi ko lang po masabi sa kanya. At hindi ko po siya masagot-sagot. Kasi naawa po ako sa kanya. Kasi matanda siya at naawa po ako sa kanya dahil sa sobra na po niyang pagod. Kung ako po yung anak, sasabihin ko na, ma'am, pahinga ka na, matanda ka na eh. Mahina ka na. Hindi eh. Ginagamit nila yung ginagamit ang nanay sa anak para magbayad ng kanyang mga bills. Bayaran ang kotse, bayaran ang insurance ng kotse, bayaran ang po ng kanyang mga apo, bayaran ang registration, yung insurance. Basta lahat guys, naaawa ako sa matanda. Kaya wala naman siyang ibang pagagalitan o mumurahin or i-blame ako sa akin na punta. So, gagawin ko itong 30 minutes kasi hindi pa tayo tapos guys. Ikukwento ko po sa inyo kung bakit ako napunta ng shelter. Ikukwento ko po sa inyo guys. Sa hindi pa po subscribers, subscribe my channel and hit the notification bell para ma-update po kayo sa aking mga bagong upload. At please do not skip the ad. Thank you and I love you guys. From the bottom of my heart to yours, I love you.